Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon nakita insyaAllah. At tinatalakay pa rin natin yung Kitabut Tauhid na natalakay natin nung nakaraan yung ayah, wa minan nasi may yattakidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. May mga tao na kumukuha ng iba pang Diyos liban kay Allah bilang mga karibal ni Allah at minamahal nila ang mga ito tulad ng pagmamahal nila kay Allah. At yung hadith na iniulat ni Imam Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu Allahi azza wa jal. Sino man ang magsabi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah at hindi manampalataya sa anumang sinasamba liban pa kay Allah, ay haram ang kanyang yaman at kanyang dugo. Ibig sabihin, ipinagbabawal na pinsalain siya ng mga Muslim sa kanyang yaman at sa kanyang buhay. At ang pagtutuos sa kanya ay kay Allah. So ngayon tatalakayin pa natin ng mas malalim ito insyaAllah. So una, mal maqsudu bi qawlihi man qala la ilaha illallah. Anong tinutukoy ni Allah o ano yung tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sino na yung nagsasabi ng la ilaha illallah? So dito sinabi ay man takallama biha aliman bima'naha amilan bimuqtadaha. Ang tao na tunay na maituturing na nagsabi ng la ilaha illallah ay yaong nagsabi nito habang nalalaman niya ang kahulugan nito at kumikilos siya ayon sa mga hinihiling nito. Ibig sabihin, ang la ilaha illallah na ito, na sa pamagitan nito siya ay nagiging Muslim unang-una, at pangalawa, siya ay mabibigyan ng karapatan ng mga Muslim, katulad dito sa hadith na ito na ligtas mula sa mga Muslim ang kanyang buhay at yaman. At gayon din sa pagsasabi ng la ilaha illallah na dahil dito ay makakapasok siya sa paraiso at maililigtas siya mula sa impyerno. Ito yaong tao na nagsabi nito habang nalalaman niya ang kahulugan nito at isinasabuhay niya ito. Ito ang la ilaha illallah o ang pagsasabi ng la ilaha illallah na magdudulot ng pakinabang sa tao. So, ibig sabihin, yung shahada modus, yung pinagsasyahada lang yung tao tapos iiwan na, hindi yon totoong pagsasabi nino man ng la ilaha illallah. Maaring problema yon doon sa mismong mga ngaral o maaring problema doon sa nagsyahada. Kasi dapat alam nung tao na nagsyahada ang kahulugan ng la ilaha illallah at ano ang mga napapaloob dito ng mga gawain, paniniwala at iba pa. Na ang sino mang magsabi nga ng la ilaha illallah, syempre, siya ay nagiging Muslim, siya ay nagiging mananampalataya, inshallah. Yung sa mga tatanong, may kinalaman ito dun uli sa pangalawang bahagi ng hadith. Ma ma'na qawluhu wa kafara bima yu'badu min dunillah. Anong kahulugan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino mang magsabi ng la ilaha illallah at hindi manampalataya sa anumang sinasamba liban pa kay Allah. Sinasabi ay ankara wa tabarra'a mimma yu'badu min dunillahi minal asnami wal awthani wa ghayri dhalika kal malaikati wal anbiya'i was salihin. Ay tabarra'a min ibadatihim. Ng tao na hindi nananampalataya
sa anuman o sino man na sinasamba liban pa kay Allah ay yaong tao na tumatanggi at iniaalis niya ang anumang kinalaman niya sa anumang sinasamba liban kay Allah. So hindi sapat na hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dapat totally wala kang kinalaman. Kaya nga bahagi ng akida, bahagi ng tauhid na ang tao ay hindi nakikiisa sa mga kapistahan o pagdiriwang ng kuffar na may kinalaman sa kanilang mga paniniwala o relihiyon. Katulad ng Pasko, New Year, Valentine's Day, Araw ng mga Patay, Mahal na Araw, o ano paman. Wala tayong kinalaman dapat sa mga iyon. Kasi minsan inaakala ng Muslim, sapat na hindi siya sumasamba kay Jesus, pero okay lang na bumati siya ng Merry Christmas, Happy New Year, o magbenta ng paputok. Hindi ganon. Okay? Dahil ang mga ito ay paglabag sa marapat na kawalang kinalaman ng Muslim sa pagsamba sa iba paliban kay Allah. Okay? Na yun nga ang kahulugan ng Islam, di ba? Ulitin natin, al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Pagsuko kay Allah sa bisa ng kanyang tauhid, pagsunod sa kanya sa pamagitan ng pagtalima sa kanya sa pamagitan ng pagsunod at kawalan ng kinalaman sa shirk at sa mga gumagawa ng shirk. Okay, so dapat wala kang kinalaman. Hindi lang doon sa pagsamba nila, kundi doon sa mga tao na gumagawa ng pagsamba na ito. Kinalaman sa kanilang pagsamba. Kaya nga hindi tayo pwedeng babati. Kumbaga, may kipag-exchange gift, dadalo ng Christmas party, o ano paman. Wala talaga tayong kinalaman sa kanila. O makikipagpalitan ng Valentine's gift. O minsan, maring walang kinalaman sa relihiyon nila, pero pag diriwang naman na walang kinalaman sa Islam, halimbawa Teacher's Day, Foundation Day, o kung ano-ano, yun ay bidaa rin na may tuturing pagdaragdag sa relihiyon at hindi natin dapat na pinapractice bilang mga Muslim. Okay? Hindi natin dapat pinapractice bilang mga Muslim. So wala tayong kinalaman sa anumang sinasamba liban pa kay Allah. Ito man ay asnam, mga rebulto, mga authan, mga estatwa, na natalakay na natin dating pinagkaiba ng asnam at authan. Ang asnam ay maaring, kumbaga, kahit anong klase ng rebulto, pero yung authan maaring kumakatawan sa isang bagay o isang, kumbaga, Diyos na mayroong pangalan. Kasi mga asnam, maaring mapapaloob dito yung mga simbolismo at iba pa. Pero ang authan, ito ay may anyo ng tao o hayop o iba pa. O maaari rin naman baligtad. Yung sanam, yung anyong tao, at yung authan, yung mas malawak na terminolohiya. Wagay radalika kalmalaika at iba pang katulad nila na sinasamba ng iba paliban kay Allah. Tulad ng mga anghel, anbiya, mga propeta, at mabubuting mga tao. Yung pagbabawal sa pagdalo natin sa mga kapistahan, at actually ito yung dahilan. Ang mga pesta, ang origin nito ay pagpapasalamat ng mga tao sa isang bayan doon sa kanilang patron saint na pinaniniwalaan nila na nagdulot ng masaganang ani. So technically, ang kapistahan ng bayan na ito, San Gabriel, ay pagsamba kay Jibril alayhis salam. At sa iba pang mga bayan na meron silang mga santo na tao, halimbawa San Pedro, San Jose, o kung sino-sino pa, yun ay shirk din. Yun ay shirk din. Dahil ang mga pagdiriwang na ito, pagtitipon na ito, paghahanda, ay pawang mga pagpupugay, pagpapahalaga, o paghiling ng mas masagana na parating na taon at iba pang bagay. So dapat walang kinalaman ang mga Muslim sa mga pagdiriwang ng piyesta. Kaya nagtataka ko, bakit sa ibang mga lugar yung mga Muslim
nandun din sa mga parada ng kapistahan ng iba't ibang mga bayan. Okay? Halimbawa sa Davao City, nandun din yung mga Muslim nakasama dun sa parada ng Kadayawan. Walang kinalaman ng Muslim dapat sa mga bagay na yun. At ito, binibigyang diin natin kasi yung masama sa ganitong mga bagay, halimbawa merong Muslim na pabaya o hindi talaga nagpapahalaga sa kanyang relihiyon, iisipin ng kuffar, ito yung matinong Muslim, yung nakikisama na Muslim. Tapos tayo na hindi sumasali sa mga pagdiriwang ng kuffar, anong tingin nila sa atin? Extremist. O baka pinagdududahan na nila tayo na terorista kasi hindi tayo nakikisali sa kanila. So dapat yung mga ganyan na Muslim, mga tawag yung mutasahil, mga masyadong kumbaga malambot sa kanilang relihiyon, masyadong nakikipagkompromiso sa kanilang relihiyon, sinasawata dapat yan. Yan ay hindi dapat pinalalampas. Dahil ang kanilang ginagawa ay hindi lamang panganib sa kanila, ito ay panganib din sa atin. Okay? Ito ay panganib din sa atin. Dahil nagbibigay sila ng mensahe na sila ang nasa tama. At tayo na hindi nakikisali sa mga ganyang pagdiriwang ay nagmamalabis, extremist o terorista na hindi nakikisali sa kuffar sa kanilang mga gawaing pagsamba o kanilang mga pagdiriwang. Kaya dapat sinasawata yung mga ganyang bagay at hindi yan dapat minamaliit. Yung mga pagdiriwang, mga anniversary, mga foundation day, bawal din yan. Kahit sino pang demonyo ang gumawa niyan, hari man yan ng Saudi Arabia, kung sino pa yan, walang ganyan sa Islam, so hindi natin pwedeng hindi tayo pwedeng magkakaroon ng kinalaman. Ngayon halimbawa, holiday. Pwede pa tayo hindi pumasok? Kasi holiday? Ha? O tama, di ba? Unang-una, hindi ka naman pumasok kasi wala naman talagang pasok. As pangalawa, yung hindi mo pagpasok ay hindi naman dahil sa paniniwala mo na kailangan mo pahalagahan yung araw na yun. Halimbawa, Valentine's Day, halimbawa, Pasko, Christmas vacation, ganun. Ano lang, kumbaga walang kinalaman sa ating kumbaga paniniwala, yung mga bakasyon na yun, yung mga holiday na yun. Sa kanila lang yun. Okay? At actually yung ganito, malaking usapin ito sa al-wala wal bara. Yung ang Muslim, kapag sinabing dapat wala siyang kinalaman sa shirk at sa mga gumagawa ng shirk, kasi totally wala. Yung pagbebenta ng paputok, mga pampaswerte, mga kung ano-ano, yun nga, kasama yun, malinaw yun, di ba? Actually, magiging kabilang sa mga paglabag, lalong-lalo na ngayon, Christmas season na. Sa buong mundo, ang Pilipinas ang mayroong pinakamahabang Christmas season. 4 na buwan. September, October, November, December, may sobra pa hanggang 3 Kings. Minsan yung Christmas decor, abutan na yun na susunod na Pasko, hindi pa yun matatanggal nung may-ari ng bahay. Parang yung tatay ko, ganun yun eh. Buong taon Pasko. Hindi na niya natatanggal yung kanyang dekorasyon. So, yung pagpapapicture ng Muslim sa mga Christmas tree, mga Christmas decor, o anumang pagpapakita ng paghanga ng Muslim sa mga ginagawa na pagdiriwang ng kuffar, kahit nga yung panunood ng fireworks eh. O nanonood ka ng fireworks, tuwang-tuwa ka, ay ang galing, ganito. Mas mainam na maiwasan yun. Okay? Kasi yun ay pagpapakita pa rin ng kinalaman sa relihiyon nila, sa pagtatambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ba sila nagpapaputok pag New Year? Di ba? Pantaboy daw ng masamang espiritu at iba't iba pang mga paniniwala nila. So hindi yun dapat na hinahangaan ng tao. Hindi yun dapat hinahangaan ng Muslim at dapat wala siyang kinalaman sa mga bagay na katulad nun. At kapag mayroong bagay na mayroong kang pagdududa,
kung meron kang kinalaman dapat sa bagay na yun, magtanong inshallah. Siguraduhin kung pwede bang may kinalaman tayo sa mga bagay na yun o wala. Kasi nga, wala tayong kinalaman na anuman sa kanila, syempre wala tayong kinalaman sa pagsamba sa kanila. Sumunod na bahagi ng hadith, ma ma'na hurima maluhu wa damuhu. Ano ang kahulugan ng ipinagbawal ang kanyang yaman at dugo? Ay la yahilla lil muslimina akhdhu malahu wa safku damahu li'annahu bidhalika qad dakhala fi hukmil muslimin. So para sa mga Muslim, ibig sabihin pangangalagaan natin ang kanyang karapatan sa kanyang buhay at yaman. Na sa konteksto nito, lilinawin lang natin, ito ay siyempre sa konteksto ng jihad o pakikibaka. Kumbaga, kasi kahit naman kuffar, di mo naman pwedeng basta-bastang papatayin yun, di ba? Hindi mo pwedeng basta-bastang papatayin ng hindi Muslim. Dahil ito yung dalil mo. Kasi sasabihin mo, sabi doon sa hadith Muslim lang ang ipinagbabawal na pagnakawan at ipinagbabawal na patayin. Wala naman sinabi doon kuffar. Actually, kahit kuffar, bawal. Kasi ang konteksto ng hadith na ito ay sa digmaan. Sa digmaan. So doon sa nakwento ko nung nakaraan, yung kay Usama bin Zaid na meron siyang napatay na lalaki, nasa digmaan sila noon actually. Nagsyahada yung lalaki, pero pinatay pa rin siya ni Zaid sa katwiran na ang lalaki na ito ay nagsabi lang ng syahada dahil sa takot. At pinagalitan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi sa kanya, asyakakta kalba, hinati mo ba ang kanyang puso o binuksan mo ba ang kanyang puso para makita mo kung totoo ba na may iman sa kanyang puso. So tayo nga, sa pagiging Muslim ni naman, tayo ay maghahatol sa kanila ayon sa kung ano ang ihinahayag nila. Kung tao magpapakilalang Muslim, edi tratuhin nating Muslim. Inshallah, ibigay natin sa kanilang mga karapatan. Ibigay natin sa kanilang mga karapatan. So, yung kahulugan dito, na ito na hindi maari na ang mga Muslim ay kukuha sa kanyang yaman, ito ay sa anyo ng jihad pa rin, at sa pagpapadanak ng kanyang dugo, ito ay sa jihad pa rin. Okay. Kung walang jihad, walang labanan, mas matindi. Kumbaga, di ba, pag nanakawan mo yung Muslim o papatayin mo siya na wala ka namang karapatan na pumatay sa kanya, hindi ka namang gobyerno na magpapataw ng parusang kamatayan, hindi pwede na yung Muslim ay papatay basta-basta ng yaman ng kanyang kapwa Muslim o mangangamkam ng yaman ng kanyang kapatid na Muslim. Kung sa Maqasidus Sharia, pinangangalagaan yung relihiyon, buhay, yaman, pag-iisip, salillahi at dangal ng tao, kahit hindi Muslim, mas lalo naman yung Muslim. At panghuli doon sa hadith na yon, ma ma'na qawluhu wa hisabuhu alallahi azza wa jal. At ang paghahatol sa tao na ito na nagsabi ng syahada, nagsabi ng la ilaha illallah, at hindi sumamba sa iba paliban kay Allah, na ang kanyang pagtutuos ay kay Allah. Anong ibig sabihin nito? Al-ma'na anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisab alladhi yashhad bilisanihi bihadihi syahada. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahulugan nito, yung sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah lamang ang nag-iisa na maaring maghatol sa sinuman na sumaksi sa pamagitan ng kanyang dila, kung totoo ba na siya ay nanampalataya. Okay? Fa in kana sadikan jazahu bi jannatin naim, na kung siya ay makatotohanan sa kanyang pananampalataya o sa kanyang sinasabi na siya ay sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, gagantimpalaan siya ni Allah ng mga hardin ng biyaya. Wa in kana kadhiban
Adabahul adabul alim. At kung siya ay sinungaling, si Allah ang magpaparusa sa kanya ng parusang masakit. Hindi tayo, okay? Kaya nga nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino man sa mga munafik ang pinatawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng parusang kamatayan. Kahit yung mga nagtangka sa kanyang buhay. Kahit si Abdullah bin Ubay bin Salul, ang pinuno ng mga munafikin, nagpapanggap na Muslim, hindi siya pininsala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga yung mga Khawarij na ginijustify nila yung pagpatay nila sa mga Muslim na hindi sumasang-ayon sa kanila o hindi nakikiisa sa kanila, dahil daw mga Muslim na ito ay mga munafik o kaya ito malikod sa Islam, inimbento lang nila yun na doktrina. Inimbento lang nila yun na doktrina. Kasinungalingan lang yun na inimbento nila. Walang ganoon. Walang ganoon. So, dito binanggit din, so kung sa kabilang buhay, si Allah ang tunay nga na maghahatol sa kanila. Actually, ngayon naman, alam ni Allah kung ano yung antas talaga ng kanilang pananampalataya. Ngayon, tayong mga tao, para sa sino man na nagsyahada, wa amma fid dunya fal hukmu ala dhahiri wallahu yatawalla as-sarair. Pero dito sa mundo, tayo ay maghahatol ayon sa dhahir. Dhahir, ibig sabihin hayag. Dhahara, dhahir, ito yung fa'il ng dhahara. Ano kaya yung ibig sabihin ng dhahara? Lumitaw, di ba? Lumitaw o naging hayag. So, dhahir, nagiging hayag. Duhur, may kinalaman yun dun. Kasi tinawag siyang duhur kasi hayag na yung araw, tanghaling tapat. May kinalaman yun doon. So tayo ay naghahatol lamang sa mga tao ayon sa kung ano ang dhahir. Okay? At si Allah, siya ang maghahatol sa mga sarair, sa mga nililihim ng mga tao. So ito nga, ito ay isang matinding, ang hadith na ito ay madalas ginagamit ng mga terorista para kumbaga, ginagamit nilang dalil para sa kanila, para i-justify yung kanilang mga ginagawa. Pero actually, ito ay dalil laban sa kanila. Ito ay dalil laban sa kanila. Kasi ang Muslim, ang tao, kapag nagpakilala siyang Muslim, kahit ano pa ang antas ng kanyang iman, Muslim yun. Tataratuhin natin yung Muslim. Ibibigay natin sa kanyang karapatan niya bilang Muslim. At ang problema nga sa Khawarij, sa mga terorista nga, yun nga, meron silang paniniwala na ang isang makasalanan ay pwedeng maging kafir, murtad, tumatalikod sa Islam. Pero sa Islam, hindi ganun. Ang makasalanan, makasalanan lang. Liban na lang kung ang kasalanan niya siyempre ay kufur at hayagan niya itong ipinapakita. Okay? Meron pupunta lagi sa amin dati sa Islamic Center. Tawag namin sa kanya Boy Jihad. Ewan ko nasa na yung tarantadong yun, nagmauti siguro yung baka namatay na rin. Basta yun yung gusto niyang, kunwari magtatanong yun. Tapos pagsasagutin namin, tatanong siya, anong hukom sa pag-inom ng alak? Ganito, ganyan. Hindi siya matutuwa sa sagot mo. Gusto niyang marinig sa'yo, patayin ang umiinom ng alak. Yun ang gusto niyang marinig. Kaya yung mga taong ganyan na, halimbawa, kasama niyo na dumadalo sa lecture ganyan, tapos magulo, palayasin niyo. Huwag niyong hahayaan na nandyan yan sa mga pag-aaral na kasama ninyo na nanggugulo. Palayasin niyo. Hindi siya, hindi tinatangkilik dapat yung ganong mga tao na naghahanap lamang ng hukom na gusto nila. Kasi gusto niyang marinig ang umiinom ng alak, patayin, ang nagsisina, patayin. Hindi ganun eh. O yung nagsisina, papatayin. Pero yung porke nabalitaan mo lang na nagsisina, papatayin mo na, hindi rin. May proseso. Okay? So may ganong paniniwala yung mga Khawarij na ang tao na makasalanan ay maaring maging kafir. Pero sa atin, sa Ahlus Sunnah,
Ano ang mangyayari sa tao na suwail? Nagiging kafir ba siya? Ano nagiging antas niya? Nagiging fasik lang. Nagiging mahina ang kanyang pananampalataya. Kasi ang kahulugan ng iman, di ba? Qaulun bil lisan, wa tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah, wa yankusu bil ma'siyah. Ang iman, pananalita ng dila, paniniwala sa puso, pagkilos ng katawan, nadaragdagan sa pamagitan ng pagsunod at nababawasan sa pamagitan ng pagsuway. Nababawasan lang kapag ang tao ay makasalanan. Hindi siya nagiging kafir, liban na lang kung kufur ang kanyang kasalanan. Okay? So hindi siya pwedeng basta-basta na papatawan ng kamatayan. Halimbawa, may mangyayari na yung mga makasalanan na Muslim, tatargetin ng mga terorista, bubombahin yung beer house o anuman kasi kasalanan daw, kumbaga, o tatargetin nila yung mga Muslim na makasalanan. Walang ganong turo. Walang ganong turo sa Islam. Kung meron ganon, di sana si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung gumawa noon unang-una. Pero nga, di ba, nang sinabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natatagain niya yung leeg ni Dhul Khuwaisirah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayaan ninyo siya dahil ayoko na sasabihin ng mga tao na pinapatay ni Muhammad ang kanyang mga kasama. Na mayroong hikmah. At yun nga yung ginawa nung Khawarij. Pinapatay nila yung kanilang kapwa Muslim. Pinapatay nila yung kanilang kapwa Muslim nang merong halong paniniwala. Na dapat silang patayin kasi sila ay nagmurtad, kasi sila ay munafik, o dahil nagiging kafir yung makasalanan. Iba naman yung Hamas. Yung ngayon, yung nababalita ngayon sa Palestine, yung sumalakay sa Israel at pumatay ng mga sibilyan. Tapos nagpalipad ng rocket indiscriminately, may mga tinamaan ng mga sibilyan. Wallahu a'lam, inshallah hindi naman sila Khawarij kasi ang distinction ng Khawarij sa iba pang mga terorista, halimbawa yung Hamas. Yung Hamas wala naman silang paniniwala nung katulad ng Khawarij na dapat patayin yung kafir, dapat patayin yung munafik, mga ganun. Wala naman silang ganoong katuruan. Pero sila ay may koneksyon doon sa tinatawag nga na Ikhwanul Muslimin, na isang grupo ng mga Muslim na nagsimula sa Egypt at sila ay may tuturing din na isang political movement. So ganun yung Hamas. Ang masama sa Hamas, actually, hindi pa ito yung pinakamasahol na ginawa nila. Noong 2007, sinalakay ng Hamas yung Gaza, kasi di ba meron namang gobyerno yung Palestine. Sinalakay nila yung Gaza noong 2007, marami silang mga napatay na Muslim. At sinakop nila yung Gaza, kaya ngayon yung Gaza, sila ang namamahala talaga doon. Hindi yung Palestinian National Authority. Sila ang namamahala doon. At dahil sa pamamahala ng Hamas sa Gaza, naging mahirap lalo naging komplikado lalo yung kalagayan ng mga Palestino doon. Kasi ang Hamas kasi hindi mo rin sila maintindihan eh. Kakampi nila yung Shia, yung Iran, tapos yung Hezbollah kampihan sa kanila ngayon. Tapos ayaw sa kanila ng Egypt kasi nga itinuturing na teroristang grupo ang Ikhwanul Muslimin sa Egypt. Kaya although yung Gaza katabi ng Egypt, hindi basta-bastang nagpapadala ng tulong ang Egypt sa kanila. Kasi ang Egypt ngayon, may problema rin sila sa ekonomiya. At hindi rin basta-bastang makakatakas yung mga taga-Gaza papasok ng Egypt kasi kinatatakutan naman ng Egypt na makapasok yung mga Hamas sa Egypt at doon naman sila manggugulo sa Egypt. So napaka masalimuot ng nangyayari ngayon sa Palestine. Hindi lang siya black and white na, kasi nung sumalakay yung Hamas, tuwang-tuwa yung mga Muslim, palakpakan sila, paramihan ng post tungkol sa Hamas. Hindi nila alam kung ano yung tunay na nangyayari. Hindi nila alam kung ano yung tunay na nangyayari. Unang oras pa lang ng pagdating ng Hamas,
pumatay agad sila ng pumatay ng napakaraming sibilyan, pati mga bata. Walang ganun. Walang utos na ganun. Paglabag pa ngayon sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang papataying bata, matanda o babae o hindi naman sundalo ng kalaban sa anumang jihad. As tuwa yung mga Muslim kung ano yung sinasabi nila. Ay nga, hindi nila alam yung kabuuan ng nangyayari. Tapos may magsasabi pa, buti pa yung Hamas kumikilos, yung ibang Muslim dua lang ng dua, na para bang kasalanan ang magdua. Yung mga tao na ito na nagsasabi na puro kayo dua, actually, maano yan eh. Kumbaga, delikadong statement yan na manggaling sa isang Muslim. Puro lang kayo dua, wala naman kayong ginagawa. Wala nga magagawa eh. Tapos hindi ka pa magdudua. Tapos yung nagsasabi niyan na puro kayo dua, anong implication yan? Minamaliit niya yung dua, minamaliit niya ang kapangyarihan ni Allah. Kufur, kawalang pananampalataya. Kasi parang sinasabi niya, huwag kayong magdua, walang saysay yan. So yun ay mapanganib na panal. Kasi ang dami kasing bobo ngayon sa Facebook eh. Kaya minsan napapaisip ako na dati naiinis talaga ako pag merong nagko-comment na na hindi maganda sa Facebook. Sa post ko may magko-comment na bobo na wala namang nalalaman pero lakas-lakas sa loob mag-comment. Pero bandang huli na pagtanto ko, hindi naman niya magko-comment kung hindi ako nag-post eh. Ibig sabihin, kasalanan ko pala. Kasalanan ko na nagko-comment siya. Kasi kung di ako nag-post ng gano'n, di siya magko-comment ng gano'n. Pero bihira na ako mag-post ngayon, basta kung ano lang importante. Inshallah. Tapos yung pinakahuling post ko, yung tungkol sa Hamas, actually, pinag-isipan ko talaga ng 1 linggo yun kung paano ko sasabihin. Na yun nga yung Hamas, hindi sila ang gobyerno ng Palestine. Ang Qassam Brigade, hindi siya ang armed forces ng Palestine. Okay? Kumbaga rebelding grupo rin yun ng mga Muslim. At puwapatay din sila nga ng mga Muslim katulad nung nangyari doon sa civil war nang sinalakay nila ang Gaza noong 2007. Muslim pa rin sila, inshallah. Muslim pa rin sila. Pero kung tatanungin niyo kung sumusuporta ba ako sa ginagawa, siyempre hindi. Linaw-linaw. Sige, may mga propaganda video sila pinapakita na tinatrato daw nila ng maayos yung kanilang mga nahuling sundalo o mga hostage. Kahit sino pwede mag-angkin nun eh. Pero paano yung mga napatay nila na wala namang kinalaman sa labanan? At doon pa lang sa pangu-hostage actually, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kahit sa panahon ng mga sahaba, wala kang mababalitaan na ng hostage sila ng sibilyan. Lahat sundalo ng kalaban. Sa labanan sa Badar o sa labanan sa Uhud o sa kahit saan na sinalakay nila, hindi sila ng hostage ng sibilyan. Maaring mangyari na mayroong pang-aalipin, kasi yun yung normal na kalakaran noon eh. Inaalipin yung mga mamamayan ng mga natalong bayan. Pero yung mga hostage sila na pagbabantaan nila yung gobyerno nung hostage nila o pag di nyo kami tinantanan, papatayin namin to. Walang ganun. Walang ganun. Kaya yung Hamas, hindi siya sinusuportahan actually ng marami sa mga Muslim, hindi siya sinusuportahan ng marami sa mga Muslim. Ibig sabihin yung ginagawa nila. Pero marami sa mga bansang Muslim, alhamdulillah, kahit papano, tuloy-tuloy ang pagpapadala nila ng tulong sa Gaza kahit hindi sila sumusuporta sa Hamas. Tuloy-tuloy. Kasi may mga nagsasabi sa akin, may nag-PM sa akin minsan. Buti pa raw yung Iran. Galit na galit sa Israel. Tapos yung Saudi Arabia walang ginagawa. Sabi ko, yung Iran, mapagpakitang tao yan. Ganyan yan, malakas yan umepal, malakas yan magsabi ng ganito, ganyan. Pero walang gagawin yan. Kasi magkakampi sila ng mga Hudyo eh. Pagdating ng Dajjal, ang mga Hudyo at ang mga Shia ang magiging sundalo ng Dajjal unang-una. At yung iba pang mga kasama niya. Hindi sila, yan, drama lahat yan.
At sa totoo lang, may suspetsa ako na ang ginawa na yan ng Hamas ay meron ding sabwatan sa Israel. Kasi imposibleng hindi malalaman ng intelligence agency ng Israel na ganyan kalaki yung magiging pagsalakay ng Hamas. So maaaring nalaman nila yan at hinayaan nila nang sa gayon, magkakaroon sila ngayon ng dahilan para tuluyan ng sakupin na naman ang Gaza. Sakupin na naman ng tuluyan ng Gaza. Ngayon pinapalayas na nila yung mga Muslim doon kasi bobombahin daw nila. So ibig sabihin noon, sasakupin na naman nila yung Gaza. Ngayon kung wala man silang direktang sabwatan ng mga pinuno ng Hamas, kasi ilang beses nang nangyari yan na may mga nagtatraidor na Muslim na ikipagsabwatan sa mga Hudyo. Ilang beses na yan. Mga espiya ng Israel na mga Muslim. Minsan matataas na opisyal pa ng gobyerno ng mga pamahalaang Muslim, nag-espiya para sa Israel. So may maaring merong sabwatan din dyan at ang goal talaga dyan makuha ang Gaza at bandang huli kawawa na naman ang mga sibilyan. Kasi yung Hamas, parang Vietcong yun mula nung unang panahon pa nung nasakop nilang Gaza, gumawa ng mga tunnel sa ilalim ng lupa para hindi sila tatamaan ng pambobomba ng Israel. Kaya nung sumalakay yung Hamas last week, binomba ng Israel ang Gaza, civilian yung mga patay doon, hindi Hamas. Yung mga Hamas nagtatago na yung kung saan-saan. At makikita nyo rin yung isang masamang ugali ng terorista, yung magjijihad sila tapos magtatago sila sa kalagitnaan ng mga civilian. Parang maute. Ganyan sila. Tatago sa gitna ng mga civilian. Akala mo kung sinong matatapang. Sa panghuli, so yung hisab nga na dito, ito na nga yung pagtutuos sa kanya ni Allah. So tayo, ang pakikitungo natin sa Muslim ay ayon sa kung ano ang hayagan. Sa panghuli nga, ma munasabatu al-hadith lil bab, anong kinalaman ng hadith na ito sa kabanata na ito sa kahulugan ng syahada? Hiya annahu dalla ala anna adamul kufri bima yu'badu min dunillahi syirkun yunafi at-tauhid. So, pinagtibay din dito na kahit naniniwala ka pa sa la ilaha illallah, pero hindi ka naman tumatanggi sa iba pang sinasambaliban kay Allah. Naniniwala ka na Panginoon si Allah, naniniwala ka na Diyos si Allah, sinasamba mo si Allah, pero sumasamba ka naman sa iba pa, sumasamba ka rin sa iba pa liban kay Allah, shirk din yun. Shirk din yun at ito ay taliwas sa tauhid. Yun ay taliwas sa tauhid. So itong itong kabanata sa kahulugan ng la ilaha illallah, ito na yung dulo niya. At sumunod na kabanata, tatalakay natin ito next week. Babun minasyirki libsul halaka wal khayt wa nahwihima liraf'il bala aw daf'iha. Kabanata na ang pagsusuot ng singsing, sinulid o iba pang katulad na ito para pantaboy ng malas o pantaboy ng usog o ano paman ay shirk din. So ang mga ganitong paniniwala, pamahiin ay shirk din at lilinawin yan inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.